Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita naman natin sa ating second reading of the day on Thursday, no? Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa ating second reading of the day. Tama, Holy Thursday po ngayon. So, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin. Sana po napanood nyo na po yung first reading of the day kanina na live. And ngayon pong second reading of the day. Tingnan po natin. Okay. Pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And another 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May tao pong sobrang stress and gusto po niya talagang mag-rest, no? Sa sobrang stress niya po, talagang gusto niya muna pong magpahinga sa mga oras na ito, no? Parang hindi niya po alam kung bakit daw parang pagod daw po siya sa life. Para raw po siyang hindi niya po inakala na pwede po siyang makaramdam ng ganitong klaseng pagkapagod, ano? Dahil sanay daw po siya na siya po yung nagbibigay ng stress sa tao. Ngayon po siya po yung nai-stress, no? Okay, panay-away po ang tao sa paligid niya, no? Siya po ay laging may kaaway sa mga tao sa paligid niya, laging may misunderstanding. Parang kaya siya pagod, no? Dahil sa sobrang away po nito kung sino man po ang kasama nito sa buhay ngayon. Ayan, no, away dito, away doon, parang wala na pong katapusang pag-aaway, no? Parang wala na pong katapusan yung hindi pagkakaunawaan, ano? Hindi po katulad mo nung araw na ikaw po ay tatahimik na lang because ayaw mo po ng away, ayaw mo po ng gulo, no? Pero this time, itong taong pong ito, siya po yung pagod na po siya sa kakaaway nilang pareho, no? And parang pag-give up na nga po ito, no? Parang pag-give up na rin siya, pasuko na rin siya, overwhelmed, no? Parang pasuko na rin siya kung sino man ang kasama niya ngayon. Parang pasuko na rin siya, konting-konti na lang, pasuko na rin po siya sa third party nyo, no? Or kung sino man po yung kasama nito, parang gusto niya na rin sukuan, ano? Parang nakita ko sa dating reading ko na parang siya yung gustong sukuan, pero ngayon parang pati siya pasuko na rin po, no? Kung ano man po yung relationship nila nito is parang pasuko na din po siya sa totoo lang, no? And there is this lack of commitment, ano? Parang pagod na rin siya. And sa totoo lang, hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin dahil parang pasuko na rin po siya kung sino man po yung kasama niya ngayon. Siya po ay gusto na rin niyang sumuko, no? Overwhelming na po yung pakiramdam niya, parang wala na po siyang peace of mind, and sa totoo lang po, nahihirapan na rin siya at hindi niya rin po alam kung paano siya gagalaw, no? Sakal na rin po siya. There is this burnout and overstress, no? Burnout and sobrang stress talaga siya sa stress, no? Parang talagang burnout po siya. Kailangan niya daw ng pahinga, kailangan niya daw talaga ng mawala raw po siya dito sa sitwasyon na to kung saan siya po ay pikon na sa kanyang kasama, no? Parang ngayon siya nagkakaroon ng clarity, no? Na ibang-iba talaga yung pinagsamahan nyo, no? And sumobra daw yata siya sa'yo, no? Parang sumobra yata siya sa'yo ng mga ginawa niya. Buti naman, no? Naiisip niya na sumobra siya, no? And technically po, talagang sa nakikita niya po talaga sa ngayon, siya po ay hirap na hirap and pagod na pagod sa sitwasyon kung nasaan siya ngayon.
no, hindi lang po siya sa pagod sa isang anggulo ng buhay niya na pagod siya, pero nakakaramdam din po siya ng sobrang pagkapagod sa tao sa paligid niya, no. Maybe because may support system siya nung nandyan ka sa tabi niya, no? May support system siya. Pero ngayon po, sobrang pagod na po siya and sobra pong emotionally immature daw ang kasama niya ngayon. Sobrang immature, disappointed po siya sa takbo ng buhay niya ngayon. And nararamdaman niya po na parang feeling niya siya yung matured. Eh di wow, no? Feeling niya pa siya yung matured eh. Eh di wow, no? Static po, stagnant ang buhay niya. Hindi po ito nakakapag-move forward sa buhay niya. Wheel of Fortune in reverse, stagnant lang, nandyan lang, nakasteady lang yung buhay niya. Hindi siya makapag-move on sa buhay niya. Hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin. And sa totoo lang po, siya mismo ay napapagod po sa sitwasyon na meron siya ngayon. Na careless po, no? Maraming desisyon kasi na hindi niya pinag-isipan. Very careless siya sa mga ibang naging desisyon niya sa buhay. Sometimes, kapag ang isang desisyon ay hindi pinag-uusapan, pinag-iisipan, bara-bara, ito po yung talagang nagiging consequences, no? Distracted po ang person nyo, distracted po talaga, and talagang sa totoo lang po, hirap na hirap po siya at hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, medyo pagod po siya, and talagang sa nakikita ko sa kanya, distracted siya sa mga desisyon niya sa buhay, no? Hindi niya akalain, pero talagang there is this distraction that comes from within, yung distraction na hindi niya maipaliwanag saan nanggagaling, dahil nanggagaling talaga ito sa kaibuturan ng kanyang konsensya, ng kanyang pagsisisi na hindi niya po mailabas because of too much pride and ego. Sometimes, kapag po kasi yung tao sobrang tigas, sobrang ma-ego, sobrang ma-pride, at takot siyang ilabas, takot siyang mag-sorry, takot siyang mag-admit na mali siya, yun po yung masaklap, no? Yun po yung hindi niya talaga, yun po talaga yung masakit sa kanya, no? Dahil hindi niya alam kung paano niya ito lalagpasan. There is this doubts and lack of satisfaction, difficulties. Yung buhay po nito ngayon is full of difficulties, no? Full of yung bigat ng pakiramdam, and sometimes yung doubts niya po, hindi niya na rin alam kung sa sarili niya ba, parang bakit siya nagkaganyan. Alam naman po kasi niya hindi na rin siya dapat magduda, no? Kasi alam na nga niya na siya yan, no? And ayan, no, panay group conflict and frustration, nagbibigay ng frustration sa kanya. Away dito, away doon. Talagang yung baraha po nito ngayon, recently, no, very recently, is laging may kaaway, no? Away dito, away doon. Parang pareho silang ma-pride and ma-ego ng third party, no? So, walang nagpapatalo sa kanila. Hindi katulad mo na ikaw yung laging may kasalanan, ikaw na lang siging tumatahimik. Pero ngayon, palaban din kasi yung third party, So, laban dito, laban doon, no? So, parang ang pakiramdam po nito ngayon is sobrang too much talaga, no? Na meron na ang hatred, talagang minsan puno na ng hatred ang puso nito. Pareho sila sa isa't isa, no? Kaya minsan parang nafe-feel ko na pasuko na rito, but because of too much pride and ego, talagang wala siyang magawa, no? Yan siguro yung talagang pinakamatinding karma na tumama sa kanya, no? Nagsiselos po rin pa rin sa'yo ang taong ito, no? Maybe nagsiselos sa buhay na meron ka, no? Ang pakiramdam po nila is maayos ka na nang wala sila sa buhay mo. Parang just like that, hindi po sila makapaniwala sa isang iglap, kinaya mo daw na mawala sila sa buhay mo o mawala siya sa buhay mo, no? Leaving home, moving forward, nagtaka siya, paano mo kinaya nang wala siya sa buhay mo? Paano? No, paano mo daw ginawa yan? Magic daw yan, at hindi siya makapaniwala na nagkaroon ka ng willpower, desire, and inspiration to move
on from this person, nagugulat na lang siya na, parang kinaya nito na wala ako, napaka-imposible sa lahat ng imposible, na makaya mo daw po nang wala siya sa buhay mo. And to tell you honestly, hindi daw po niya kakayanin talaga dapat na, hindi mo daw talaga dapat kakayanin na wala siya sa buhay mo. Wow, diba? Siguro daw ay may nag-influensya sa'yo or tumulong sa'yo, no? Sabihin mo po sa kanya, number 1 na tumulong sa'yo ay ang sarili mo. No, kahit wala ako or mga payo ko, number 1 na tumulong sa iyo yung sarili mo din, no, na realize mo din yung mga ginawa sa iyo, no? And sabi ko nga, sa nakikita ko talagang very very malaki din yung pinaghirapan mo para makawala ka rin talaga sa taong ito. Pero gulat na gulat kasi siya, sa isang iglap daw kinaya mo daw po nang wala siya sa buhay mo, no? Sa isang iglap daw ay kinaya mo na itapon yung mga akala niyang hindi mo kaya, no? Akala niya hindi mo talaga kakayanin na mawala siya sa buhay mo, pero ayan, kinaya mo po, and you are a strong person. Kaya gulat na gulat siya na na-disconnect mo po yung sarili mo sa kanya, no? Na totally ikaw ay nakawala sa kanya. At yan po yung malaking kinagugulat niya, paano mo daw kinaya, no? Paano daw to, paano daw yung nangyari na nakaya mo nang wala siya sa buhay mo. And sa totoo lang po, hirap siya ngayon kasi yung kasama niya sa buhay na natira sa kanya, very ma-pride and ma-ego din. So, sumasabog silang dalawa ng third party kasi pareho silang ma-pride and ma-ego, no? And, siya naman po ang nag-trap sa sarili niya, no? Siya rin ang nagbiktima sa sarili niya. So, kung ikaw ang sisisihin niya, huwag kang pumayag because hindi mo kasalanan yan, At hindi kailanman magiging kasalanan yan. And, talagang sabi ko sa iyo, siya po yung gumawa niyan sa sarili niya at hindi po ikaw, no? Kasi sa totoo lang po, ikaw po ay napakabuti mo sa kanya, no? Napakabuti mo sa kanya. Kaya ngayon po, no right, feeling niya hindi po tama yung naging desisyon niya sa buhay. No right choices, very confused siya kung bakit nagkaganyan at bakit naiwanan mo din siya at bakit kinaya mo din nang wala na siya sa buhay mo, no? Ayaw niya nga po pinag-uusapan siya, na-isolate niya yung sarili niya, ayaw niya po nang pinag-uusapan siya, and napapagod po siya, no, sa buhay niya ngayon. And tama lang na mapagod siya sa buhay niya ngayon kasi ang sarap naman ng buhay niya nung nandun siya sa'yo, pero ngayon po, tingnan mo yan po ay talagang consequences po ng ginawa niya sa'yo. Okay? So that is your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayong lahat, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko naman po kung ano po ang emotions nyo right at this very moment. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulong-dulo po yan na aking video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That is my only official and legit FB and Messenger account. Ganon din po, ang aking payo lagi sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, forgive yourself, and always choose to love yourself because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading for our third reading of the day. Sa akin pong mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family, mahal na mahal ko po kayo from the bottom of my heart. At wag po kayong malulungkot dahil ako po ay magbabalik
for another set of reading. Titingnan naman po natin mamaya kung ano po ang emotions niya, feelings niya right at this very moment. Lalo na po long weekend, tingnan po natin kung ano po ang mararamdaman niya. Okay? God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Bigay ni Papa Jesus. Ang sa'yo. Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunin. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Pagka po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Ampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Hindi po. Dito po na nagtimpahan po. Ah! Sa music ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po.
po. Sige po, Bye-bye bye po. God bless po. Ingat. Pag-ibig po ni Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Tay, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Tayo pagkain ato ko ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. Oras ka eh. Kuya, size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Eh, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Tayo isang bay ko. Ah, lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Isay. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Ah, okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako lang tutulog. Ah, okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Oh, isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Eh, ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Rheumatism ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Ah, sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Pabigay Ah, si po. tatay. Ah, si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. ate. Ito po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga-saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Ah, sige. Ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niyo eh. Ah, sige po, Thank you na bye-bye po. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. Brother. Basta. Pabigay ni Papa Jesus. Para sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much.
po. Bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Kawawa, no? Ate! Ito lang. Baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh. Pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Binigay po ako ng buso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito pa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh, Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pandagdag po. Pagdagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Ano? Pagkabang may dadalhin yung lahat. Ano kami yan? Narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Tayo, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay
upang kami ay tulungan na